malungkot ang dahilan kung bakit may mga kababayan tayong napapaniwala sa pekeng balita. Katulad ng kumalat sa social media kamakailan na ang isdang kinain pwede raw maging sanhi ng HIV o Human Immunodeficiency Virus. Fact o fake? Alamin natin mula sa ating kabrigadang si Joseph Moro. May HIV daw ang mga isda. What? Yan ang kumakalat online sa mga netizens, lalo na doon sa ating mga netizens na taga Cebu. Pero ang tanong, fact or fake? Sako-sakong hospital waste gaya ng tubong ginagamit sa dialysis, bag ng dugo, sputum mula sa mga may sakit na tuberculosis at iba pang nakahahawang sakit ang nakuha kahapon sa baybayin ng Barangay Poblasyon, Lapu-Lapu City. Pagbukas ng Enero, nag-viral ang post na ito. Mga litrato ng basura mula sa isang ospital na itinapon sa baybayin ng Lapu-Lapu City, Cebu. Marami ang nagalit, marami ring nandire. Pero ngayon, marami na naaalarma dahil sa mga posibleng sakit na dala ng hospital waste sa dagat. Kaya eto na nga, naglabasa na ang mga babala na huwag kumain ng isda mula sa Cebu dahil posibleng HIV positive ito. Sa isang post, meron pang bilang ng mga namatay dahil daw dito. Mahigit 300 na raw sa Cagayan de Oro, mahigit 20 sa Iligan at iba pang mga lugar. Pero may katotohanan ba ang impormasyong ito? Kasama natin ngayon si Dr. Andy Tan, isa siyang infectious disease specialist. So we've come to the right person. Doc, it seems funny, no? Pero yung kumakalat, sabi nila, may HIV daw yung mga isda because of the medical waste. Okay. Okay. Seems funny, pero from the expert, fact or fake ba yan? Yeah. It's 100% fake, Okay. actually. Yeah. So you want to know the reasons kung bakit? Game. Oh, kasi because yung HIV would stand for Human Immunodeficiency Virus. Okay. So the main na victims, no, kung sino magkakaroon ng HIV, of course, would be human. Hindi naman siya fish immunodeficiency virus, right? Ayon nga sa post ng isa pang doktor na si Chow Xiao Yumol, mahawa ka lamang ng HIV galing sa isda kung nakipagtali ka sa isda, nagpasaling ka ng dugo mula sa isda o isda ang nanay mo. Matagal na ang sakit ng HIV at matagal na ring lumalaganap yung mga misconceptions o maling akala kung paano ito nakakahawa, katulad na lamang kapag nag-holding hands o kaya naman kiss. Nariyan ang pwede ka raw mahawa ng HIV sa paghawak ng kamay o pagyakap. Meron ding maling akala na maaaring manggaling ang HIV mula sa kagat ng lamok. O na pwede ka raw mahawa ng HIV sa swimming pool. Lahat ng yan, mito, mali, false, in short, chika lang. Modes of transmission, so yung mga talagang very important would be exposure to body fluids, katulad ng mga seminal fluid, yung semen, dugo, blood, vaginal fluid, o yung matubig galing sa mga puso natin, yung pericardial fluid, synovial fluid, yung magaling sa joint, or right now, which is very, very rare, blood transfusion. And lastly, but not the least, is vertical transmission. What's that? Yeah, for example, kung vertical transmission, ako yung mother, meron akong HIV, Yung nanay. Tapos nanganak siya, yung baby, nagka-HIV. Automatic yun. Very high yung possibility, but we have to look into different factors then. Kaya mga kapuso, yung post na kumakalat na makukuha raw ang HIV sa isda ay fake. Ayon sa City Health Office ng Cebu, nalinis na raw nila ang mga medical waste na naitapon sa dagat. At inuulit nila walang nai-report na kaso na nagkasakit dahil sa basura ng ospital na naitapon doon. Mahalagang usapin ng HIV lalo na't bumababa ang bilang nito sa ibang bansa habang sa Pilipinas, ang bilang ng may AIDS lalong lumulobo at lalo pang bumabata. According to the census, yung age group is going lower and lower actually, no? So, ang mean, no, na age of patients with HIV would be around 27 to 28 years old. Yun yung mean, average age. So, if
pinag-usapan natin 27 years old, sila yung mga nasa working group right now. Nasa working age group. So pabata ng pabata. What do you think that is? Why? First, if I can use this word, because they are quite into experimental sex. Medyo adventurous, experimental, oo, no? So, wala lang, parang naisipan lang niya. So, without thinking na dapat may protection, na dapat we have to practice safe sex. Kaya mga kapuso, maging maingat at mapanuri. Hindi porke kumakalat ay totoo na. Ang tamang kaalaman ay isa sa mga pinakamabisang sandata laban sa HIV o kahit sa anumang sakit. And that's a fact.